Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagpapala na pinagkalooban niya ulit tayo ng panahon para pag-aralan ang kanyang mga salita. It's July 11, entitled A Firm, Decisive No. So dito pa lang sa ating title ay kinakailangan nating mapanatili na mag-say no sa mga bawal, sa mga kasalanan, sa kasalanan, sa kasamaan. So, sabahan niyo po ako na pag-aralan ito. Sabi sa ating key text sa Genesis 39 verse 9, "How then can I do this great wickedness and sin against God?" There are always those of pliant, accommodating dispositions who can with difficulty pronounce the word no squarely, who are ready to be led away from God by a stronger, determined will. These have no interior strength to rely upon, no firm principle to save them from accepting evil suggestions and forming wrong habits. So mga kapatid, dito makikita natin na maraming mga masigla, matulungin na mga disposisyon na sila ay nahihirapang bigkasin yung salitang ayoko, ang salitang hindi ko gusto, sa mga bagay na makamundo. Kahit na sila ay humihingi ng tulong sa Diyos, ngunit hindi sila nakikipag-cooperate sa gawain nito. Kinakailangan nating meron tayong determinadong pagsuko sa Panginoon at kinakailangan nating itakwil ang kasalanan at kasamaan. Dahil ang mga ito ay walang panloob na lakas na maaasahan natin. Walang matibay na prinsipyo upang mailigtas sila mula sa pagtanggap ng masasamang mungkahi at pagbuo ng mga maling gawi. Kaya mga kapatid, sa bawat maliliit na bagay na tayo ay tinutokso ng kaaway, kinakailangan meron tayong prinsipyo na mag-decide talaga na itakwil ito at pagbawalan ng ating mga sarili, ang ating mga buhay, ang ating mga sariling kalooban sa pagkakasala. How complete this prayer is, there is no limit to the blessings that it is our privilege to receive. We may be filled with the knowledge of His will. The Holy Ghost would never have inspired Paul to offer this prayer in behalf of his brethren if it had not been possible for them to receive an answer from God in accordance with their request. So gaano kakumpleto ang panalangin ito? Walang limitasyon ang mga pagpapala na pribileyo na ating natatanggap. So maaari nating mapupuno ng kaalaman sa kanyang kalooban. Binibigyan niya tayo ng kaalaman sa kanyang kalooban. Hindi kailanman mabibigyang inspirasyon ng Espiritu Santo si Pablo na iaalay ang panalangin ito para sa kanyang mga kapatid, kung hindi posible para sa kanila na makatanggap ng sagot mula sa Diyos alinsunod sa kahilingan. So tayo mga kapatid, nagre-request tayo sa ating mga panalangin. Kinakailangan na according po ito sa kalooban ng Panginoon. The moral danger to which we all, both old and young, are exposed are daily increasing. Satan is making masterly efforts to involve married men and women and children and youth in impure practices. So ito yung pinakamapanganib sa ating moral, sa paglalantad ng lahat, kapwa, matanda at bata. Araw-araw ay dumarami ang mga tukso ng kaaway. So ang ating kaaway ay gumagawa ng mahusay na pagsisikap na isali ang mga tao, mga bata at matatanda sa mga maruruming gawain. His temptations find acceptance in many hearts because they have not been elevated, purified, refined, and ennobled by the sacred truth which they claim to believe. Not a few have been low and vile in thought and common in talk and deportment, so that when Satan's temptations come, they have no moral power to resist them and fall an easy prey. So ang mga tukso ng kaaway talagang nakatagpo ng pagtanggap sa maraming mga puso ng tao. Dahil ang mga ito ay hindi itinaas, hindi pinabanal, hindi dinalisay, dinakila ng sagradong katotohanan na inaangkin nilang pinaniniwalaan. Ito yung nakakatakot. Na kahit alam natin ang katotohanan, ngunit hindi ito yung dahilan para hindi tayo tuksohin ng kaaway. Patuloy pa rin ang tukso ng kaaway, patuloy pa rin ang kanyang pagsisikap sa atin. At
kinakailangan tayong makapanagumpay dito. Kinakailangan nating angkinin ang pangako ng Panginoon. Hindi ilan o hindi kaunti ang naging mababa at masama at sa pag-iisip at karaniwan ng pananalita at pag-uugali. Kung kaya't kapag dumating ang mga tukso ni Satanas ay wala silang moral na kapangyarihan upang labanan sila at madaling mabiktima. Kaya lahat tayo pinapaalala ng Panginoon na kinakailangan tayong maging mapagbantay sa ating mga gawain, sa ating mga plano sa buhay. Kinakailangan na isurrender natin sa Panginoon ang ating lahat ng desisyon, ang lahat ng ating mga pag-iisip, ang lahat ng ating mga sasabihin, upang walang makita ang kaaway na para pumasok ang mga kanyang pandaraya sa atin. Kinakailangan nating tanggapin ang kapangyarihan ng banal na espiritu upang maging isa itong harang sa mga tukso ng kaaway. We have need to be alarmed if we have not the fear of God constantly before us. We have need to fear if there is any departing from the living God. For He alone is our strength and fortress into which we may run and be safe when the enemy makes a charge upon us with his temptation. So kinakailangan nating maging mapagbantay, maging umaalarma kung wala tayong takot sa Diyos na laging nasa harapan natin. So kailangan nating matakot. Matakot na gumawa ng masama sa harap ng Panginoon at sa mga tao. Kung mayroong sinumang lumalayo sa buhay na Diyos, dahil Siya lamang ang ating lakas at kuta, kung saan tayo ay maaaring tumakbo at maging ligtas kapag ang kaaway ay gumagawa ng pananagutan sa atin sa kanyang mga tukso. So kinakailangan tayong maging mapagbantay, mga kapatid. It is a subject of interest to every soul of us, how we shall keep our vessels unto honor in the sight of a holy God. There is no safety for us when we lie down, when we rise up, when we go out, and when we come in. So ito yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Patuloy siyang nagbibigay sa atin ng babala patungkol sa ating mga gagawin na hindi tayo magiging safety kapag sa ating mga gawain ay tayo ay nagiging pabaya. Ito ay isang paksa na kailangan nating na mayroon tayong interest dito na sa bawat kaluluwa na ating nasasalamuha, kahit tayo sa ating mga sarili, kung paano natin iingatan ang ating mga sisidlan, ang ating mga puso sa karangalan sa paningin ng isang banal na Diyos. So, sa bawat lakad natin sa buhay, walang kaligtasan para sa atin kapag tayo ay nakahiga, kapag tayo ay bumangon, anuman ang ating mga gagawin, kung ang ating mga sarili ay hindi konektado sa Panginoon. Satan and evil angels have conspired with evil men and evil women, and the whole energies of the powers of darkness will gather themselves together to lead astray and destroy every soul that is not garrisoned with firm principles of eternal truths. So tandaan natin, ito ay isang paalala ng ating kaaway at ang mga masasamang anghel ay nagsisikap sila na mapasukan ang mga masasamang tao, mga lalaki at babae na kanyang dinadaya araw-araw. Ang kanyang enerhiya, ang kanyang kapangyarihan sa kadiliman ay talagang lumalawak at sumasagana sa kanilang mga gawain. Para ang mga tao ay mapanguluhan sila tungo sa kapahamakan. Kaya tayong mga taong nakakaalam ng katotohanan, maging magising na po tayo. Ang ating mga kaluluwa ay kinakailangan na maging konektado sa Panginoon. At kinakailangan meron tayong prinsipyo sa ating katotohanan, sa walang katapusang katotohanan. At kinakailangan mapagpatibay natin itong maisalang-alang. The principles of righteousness must be implanted in the soul. Faith must grasp the power of Jesus Christ, else there is no safety. Licentious practices are getting to be as common as in the days before the flood. The weak moral powers of men and women in this age who claim to be commandment keepers alarm me. Everyone needs to arouse and lift up the standard of purity. So ito yung mga prinsipyo ng katwiran na dapat nating itanim sa bawat kaluluwa. Kinakailangan nating panghawakan ang pananampalataya at kapangyarihan ni Jesucristo. Kung hindi natin ito magagawa, wala tayong kaligtasan.
So, ang masasamang gawain mga kapatid ay nagiging karaniwan na gaya noong mga araw bago ang baha. Sa panahon ni Noah, ang mahihinang moral na kapangyarihan ng mga kalalakihan at kababaihan sa panahong ito na nagsasabing sila ay mga tagasunod ng utos ay nag-aalala sa akin. Kailangan nating pukawin at itaas ng bawat isa ang pamantayan ng kadalisayan. Ito ang ating dakilang sandigan. Kinakailangan nating panghawakan ang katotohanan upang ating maharangan at mahadlangan ang mga pakana ng kaaway. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay mabigyan tayo ng discernment, mga bagay na makalangit, para ang ating mga gawain ay maging kalugod-lugod sa paanan ng Panginoon, sa harap niya. At kinakailangan meron tayong pundasyon, meron tayong prinsipyo, makadecide tayo na mag-say no sa kasalanan, mag-say no sa mga tuksot, mga pandaraya ng kaaway, para sa ating mga buhay ay mapanatiling banal ito sa harapan ng Panginoon. Ang ating mga sisidlan ay mapanatiling lalagyan, sisidlan ito ng katwiran ng ating Panginoong Hesus. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Purihin ang Panginoon sa ating pag-aaral at magandang umaga.